Magandang araw mga kaibigan. Ito breaking news tungkol sa mga kongresista na pumipirma na sa endorsement complaint, yung impeachment ni VP Sara para maiakyat na sa Senado. Post ni Crisette Laureta Chu 2 hours ago. So far, they already got a few congressmen to sign for the impeachment of Vice President. They need 103. Nagtatawag pa daw. If this is the tipping point, so be it. Okay. Isa si Crisette Laureta Chu, yung inimbita ng TRICOM sa House hearing kahapon. Kaya lang hindi siya nagpakita. Dumulog sila sa Supreme Court. Ito, lalo akong bumilib. Lalong tumaas ang credibility ni Crisette Laureta Chu sa akin. Kaya ito, hina-highlight ko. Nagre-reaction ako sa kanyang mga vlog. Okay, people who reacted. 9,200. So 5,100 like. Ibig sabihin gusto nila itong post kasi updating ito, pagbibigay alam, like at saka galit. 2,200 ang galit. So ito, mga people who reacted is pabor dito sa post ni Crisette Laureta Chu. And then, ilan ba? Kasi sabi ni Crisette, pumipirma na. A few. Kung ilan, ito ang sabi niya, we don't know for sure ilan nag-sign. It's behind closed doors. Okay. Being a journalist, editor pala sa Manila Bulletin at Balita, si Crisette Laureta Chu. Being matagal na siya sa trabahong ganito, marami silang sources. So nalaman niya, it's behind closed doors. I can share something that's not verified nor vetted. But according to a friend, marami na rin. Target nila ang mga politicians na walang kalaban sa mga distrito nila at di daw takot sa INC. It makes sense. Kasi kung resista ako at may kalaban ako sa distrito, medyo alanganin akong magpirma sa impeachment, endorsement, dahil sayang yung boto ng iglesia. Kaya lang, kung ang isang kongresista walang opponent, no problem, pirma. Ayun. Please remember, sabi ni Crisette, it's Martin Romualdez behind all this. Tapos 100 replies. Basahin natin yung mga replies ha. Joe Alegria, this is the greatest development so far. I love this news. Langga Gong, sabi niya, kailan kaya si Martin sa posisyon? Si Ernie Santillan, dapat yung Romualdez ang medyo masama ang hindi ko na lang basahin. Ito si Angelo Antimano, they're testing the Filipino people. I hope magkaroon pa ng isang rally na mas madami pa sa harap ng HOR building. Posible kaya na ito magkakaroon ulit ng INC rally? Tanong lang. Yun ang suggestion ng isa. Rodolfo Torres, sabi niya, we will see how the common tao would react if VP Sara will be impeached. Arnold Republic, why are they so eager to impeach the VP? The main role of the VP is to assume the president role if something happens.
Colonel Byungko, they should never underestimate the wrath of the Filipino people. Mary Don Rendon, no evil shall prosper, much like the yellow leaves bound to fall. Medyo ano. Refods Cubs, they want to impeach the BP so they can continue what they are doing. Okay, may nabasa akong post ni Kati Binag. Sabi niya, 80 na. 80. Yung binanggit na, medyo hindi direct to the point yung kay Kati Binag. But it speaks of this perma ng mga kongresista. I am not sure how true yung post ni Kati Binag na 80 na ang nakapirma. But dito sa kay Crisette Laureta Chu, journalist by profession, sinabi niya na dumarami na ang pumipirma sa endorsement ng impeachment ni BP Sara. Okay, so connecting the dots nung Lunes, nagsalita na si House Secretary General Reginald Velasco na anytime this week ipapasa na, i-transmit na niya yung 3 impeachment complaint sa opisina ng Speaker of the House. So, ano bang petsa ngayon? 6 na ba ngayon? Bukas 7. Bukas 7, break na ng Kongreso. There is a possibility na baka hanggang bukas, kung mag-gather na nila, makaipon na sila ng 103 signatures, yan na rin, i-transmit na ni Secretary General Velasco ang complaint, nandyan na yung 103 signatures sa resolution. So bago mag-break ang kongresista bukas, transmitted na sa Senado ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Yun po ang mga possibilities. Bantayan po natin kung ano ang development. So, salamat kay Crisette Laureta Chu na nagpasabog nito. And then kay Kati Binag na rin. Ulitin ko, I'm not sure kung gaano katotoo na 80 na ang nakapirma according to Kati Binag. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. At ginagamit natin ang kita sa YouTube na channel na ito sa pagtulong sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Kahapon nagpa-deliver tayo ng mga yero at pako para ang mga Talaandig na tribo makapagpatayo ng bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Kaya salamat sa inyong panonood, lalo na yung hindi nag-skip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito. Ito po ang bahay ni Nanay na ipinitayo ito. At ating ito na po ang iyong bahay. Salamat kayo. Sige. Ito po ang anak ni Nanay, ang nagkuan po ng ngero. Siya dumadala ng ngero. Anong masasabi mo dahil sa nabigyan kayo ng ngero? Salamat sa Ginoo. Di na gid mi ulanan kay Nanay Hero. Oo. Sino nagpatayo ito ng bahay? Ikaw? Ito? Oh. Ikaw? Ano ba? Kaya pa ba ni tatay na magpatayo ng bahay? Hindi na. Di na. Kasi tigulang na po siya. Ikaw lang na kay. Ano ba? May pamilya ka na ba o wala pa?
Wala pa. Ay, marunong ka na po nagpatayo ng bahay ninyo. Oh. Ito na po ang bahay ni tatay. Pinatayo ng kanilang anak. Dahil ito si tatay, igulang na. Kaya. Wanay kaya. Sige, ating interviewon si nanay. Nay, maganda nga po, nay. Oo. Oh, nabigyan na po na kayo, nay, ng ngero. Nandito na. Dinadala ng yung anak. Oo. Ano po ba, nay, ang masasabi mo dahil sa hero na binigay sa inyo? Salamat sa Ginoo. Oo. Oo. Ino ko na na si Kagino nilang kosin. Salamat. Ako dino kaya ka. Ako dino. Oo. Dino ba? Salamat. Oo. Oo. Lagi nay. Tigulang naman gyud mo nay ba nagkinanglan na mo og tabang. Tigulang na. Oo. Si tatay kaya po ba niya nga magbalay dili na? So ang nagkuan sa inyong balay, ang nagtukod sa inyong balay, ang imong anak ra karon. Lagi nay ba? Oo. So muna na siya ang inyong gitukod. Na. Oo. Sige nay, salamat nay. Sige. Salamat.